Good day mga kabayan! For today's video, samahan nyo kami dahil ngayon ang araw para sunduin namin si Mama dito sa airport ng Dubai. So tara, biyahe tayo! So ayun, today ay September 16, 2024 at ngayon ay darating si Mama dito sa Dubai galing sa Pilipinas. So maaga pa nga kanina ay halos lahat kami nakaabang na para malaman kung makakalusot si Mama sa immigration natin sa Pilipinas. Kaya para tuloy kaming nag-aabang sa update ng laban ni Pacquiao. So ayun, solo traveler kasi si Mama ngayon at alam niyo naman sa immigration natin dyan sa Pilipinas, minsan kung ano-anong requirements ang hinahanap nila. Kaya kinakabahan din kami habang nasa airport siya kanina. Pero awa ng Diyos, nung nag-update siya sa amin na papunta na daw siya dun sa boarding gate, ay para kaming nabunutan ng tinik sa sobrang tuwa. Kasi syempre, hindi naman po biro ang gastos namin mga OFWs para mapapunta namin dito ang mga mahal namin sa buhay, di ba? Totoong hindi pinupulot ang pera dito sa abroad at may iba pa nga sa ating mga kababayan ang pinapangutang pa namin yung mga perang ginagamit namin para lang makapagbakasyon dito ang pamilya namin. Kaya nakakalungkot na may mga kabayan tayo na na-offload pa. So ayun, days before ng flight ni Mama, kinausap ko na din siya kung ano yung mga possible na tanungin sa kanya ng immigration officer. Mga basic questions lang naman katulad ng saan ang punta mo, sino ang pupuntahan mo doon, at ilang araw or buwan ka na mag-stay doon. So ayun, para sa ating mga kababayan dyan, aside from this video, I'll be posting din po another interview vlog na kasama natin si Mama para at least directly siya na yung magkikwento sa inyo kung ano nga ba yung mga tinanong sa kanya ng immigration officer sa Pilipinas and kung ano yung mga na-feel niya or mga na-experience niya while traveling solo from the Philippines to Dubai. So ayun, nandito na kami and halos nasa airport na kami. 8:45 PM yung expected time of arrival ni Mama. And hindi naman din kami masyadong nagmamadali this time kasi paglapag ng airplane, hindi naman din siya makakalabas kaagad papunta ng arrival. Dadaan pa siya ng Dubai Immigration, then after nun kukunin pa niya yung bagahe niya bago siya makalabas ng arrival. Pero yun nga, ang importante, makakarating na siya dito sa Dubai. Kaya sobrang excited na din talaga kami na makita si Mama. So ayun, actually, isa sa dilema namin nung mga nakarang araw bago itong flight ni Mama ay yung mga bali-balita dito sa Dubai na marami daw na o-offload. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na din yung pagdating dito mismo sa Dubai. Dahil yung iba ay hinahanapan daw ng 3,000 dirhams or equivalent amount of money para sa mga turista or visit visa. Kaya ang ginawa namin, we made sure na ready din si Mama. Kaya pinaprocess ko sa kanya na bago yung flight niya ay dapat makakuha siya ng bank statement sa Pilipinas just in case hanapan siya dito sa Dubai. Kaya ang ginawa namin para mas makasigurado kami, pinakuha ko ng bank statement sa Pilipinas si Mama before pa nung flight niya para in case nahanapan siya dito sa Dubai ay may maipapakita siya. Para sa amin kasi mga kabayan, mas mabuti nang nakaredy tayo anytime sa mga possible problems na katulad nito. Para at least hindi na rin masayang yung chance na makapagbakasyon at makapunta dito yung mahal natin sa buhay. So ayun, pagdating naman namin dito sa airport ay dumiretso na agad kami para hanapin itong bulletin. Dito nyo kasi makikita mga kabayan yung mga flight details para malaman namin kung nakarating na yung Cebu Pacific na sinakyan ni Mama or hindi pa. And yes, sakto yung dating namin dahil nandito na nga sila sa Dubai. Pero syempre, marami pang proseso na pagdadaanan bago siya makarating dito sa arrival. So ayun, pagkatapos namin tumingin doon sa bulletin, ay humanap na din kami ng pwesto. Siyempre, niready na namin yung banner ni Hana para sa lola niya pero yun lang, nakalimutan namin bumili ng bulaklak. Kaya inaya ko na lang si Yana na sumama sa akin para maghanap kami ng store na mabibila ng bulaklak. And ayun nga, dito kami nakahanap ng murang stem ng rose. Actually, nasa 10 dirhams na ito pero unlike dun sa ibang store dito, I think ito na yung pinaka-cheapest. Kaya yun, sa ating mga kabayan na magsusundo din dito sa airport, yun, hanapin nyo na lang ito and nagpaplano kayo na bumili or maghanap ng bulaklak. Flowers Yun, na. check nyo na lang itong store na to dito sa may arrival. Yan. So nandito na kami sa may
Dubai International Airport, and we're still waiting for Mamila. No, Yana? Yeah. Remove my hat. What did you get there? I'm not showing them. It's a surprise. So ayun, sa mga curious na kabayan natin dyan, magtatanong kung magkano nga ba yung nakuha namin plane ticket para kay Mama. So yung nakuha po namin na plane ticket para kay Mama ay nasa 3,400 dirhams. Balikan na yon, ibig sabihin back and forth na Philippines to Dubai and Dubai to Philippines. So yung 3,400 dirhams na yon ay may kasama na siyang 3 months visa plus travel insurance. And katulad nga ng sabi ko, direct flight na siya galing sa Pilipinas papuntang Dubai. So via Cebu Pacific Airlines yon. And sa ngayon, lahat ng travels namin mag-anak actually napapuntang Dubai or pabalik ng Pilipinas, sa Cebu Pacific talaga yung kinukuha namin. Kung i-compare mo kasi siya sa ibang flights or sa ibang airlines, mas mura na ng dihamak si Cebu Pacific plus direct flight na ito. And so far, wala naman kami naging major problem sa kanila when it comes to flight. Aside dun sa mga minor delays dahil lang naman sa air traffic na naintindihan naman namin, no? Pero when it comes to service, legroom, travel time, and value of ticket, okay na okay siya para sa amin ang Cebu Pacific. So ayun, sa almost 3 years ko dito sa Dubai, actually ikatatlong beses ko na din na nandito ako sa ganitong moment ng buhay ko. Na excited at nag-aantay sa pagdating ng kapamilya mula sa Pilipinas. Siyempre yung unang beses ay yung dumating yung mag-ina ko, si Mrs. at si Aliana, last year 2023. And then yung second time naman ay yung nagbakasyon dito sila Lara at Emer for 2 weeks. Nitong February lang din naman yun. And naging masaya din yung time na yun dahil sa naganap na proposal ni Emer kay Lara. And sa mga gala namin na kahit kami na naandito na sa Dubai, ay first time lang din namin nagawa at napuntahan nung time na yun. Tapos ito nga, yung ika-third time, September 16, 2024, ay excited na naman ako dahil sa pagdating naman ni Mama. And maliban doon, actually nakakatuwa din talaga na makita dito sa arrival yung moment na nakakakita tayo ng mga iba nating kabayan na nagsusundo din ng mga kamag-anak nila. And siguro nagbabago na talaga yung panahon ngayon, no? Kasi noon, nasanay lang kami sa buhay namin na naghahatid kami sa kamag-anak naming OFW, katulad ni Papa. So, nung time na yun, malungkot kami every time na ihahatid namin siya sa airport. Pero ngayon, kami naman na pamilya namin, kami na mismo yung OFW na naninirahan dito sa abroad na masayang nag-aabang sa pagdating ng mga kamag-anak natin mula sa Pilipinas. And ayun na nga, after 45 minutes na pag-antay namin, makita na namin si Mama. Mamila! Welcome to Dubai! You didn't read. Bakit wala read? I made it so hard. I went so hard. I don't like it. Welcome to Dubai! What that ain't Minnie Mouse? That ain't Minnie Mouse. That ain't Minnie Mouse. That's Mickey Mouse. It's Mickey Mouse, I said. Uy, baby mo, hindi mo pa kinikiss. Huggy, huggy. Uy. Where's the banner? Oh, where's the banner? I'm gonna follow Pamela. Yeah. Pamela. Oh, we're go now. We're go. So ayan na nga, finally, nandito na si Mama sa Dubai and sobrang thankful talaga kami lahat sa mga blessings na natatanggap naming mag-asawa at ng aming pamilya. At sa iba pang mga kabayans natin, sana dumating din yung time na makuha nyo din yung family nyo sa Pilipinas para naman maranasan din nila yung buhay natin dito sa UAE o yung buhay natin dito sa abroad. And yun, dahil maaga pa naman, we decided na mag-metro na lang para at least ma-experience rin kaagad ni Mama yung metro train dito sa Dubai. May iba pa naman ding option actually. Pwede rin sana kami mag-bus or sumakay ng taxi. Pero yun,
napilit namin siya dahil okay pa naman siya na mag-metro na lang din kami pauwi ng bahay. So yun lang mga kabayan, no? I share this video para at least ma-inspire kayo, no? Lalo na yung mga kabayan natin dyan na kakadating lang dito sa Dubai. Wala naman kasing madali sa simula, no? I-expect niyo na maraming problema ang darating. I'm always saying this, no? Na hindi madali ang pag-abroad, and it's true. Hindi sa gusto ko kayong ma-discourage, okay? Pero yun talaga po yung reality. And if you really want to work abroad, kailangan yung pag-isipan niya ng paulit-ulit. Kailangan nyo, pagdating nyo dito, buong buo na ang loob nyo. Huwag din natin kakalimutan yung rason kung bakit tayo umalis ng ating bansa. Para sa ating pamilya, responsibilidad natin sa kanila, at pangarap natin na mabago ang takbo ng buhay nila.